Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 731. Haotian City. Nakasakay sa kabayong Fergana, hindi nagtagal ay dumating si Huang Feng sa tarangkahan ng lungsod. Direkta sa itaas ng gate ng lungsod, tatlong malalaking salita ang lumitaw na kahanga-hanga. Dahil sa tulong ng storage box, hindi magiging mangmang si Huang Feng sa mundong ito. Bumaba si Huang Feng at pinangunahan ang kabayo papasok sa lungsod. Habang nasa daan ay wala masyadong nakatingin sa kanya ng kakaiba. Pagkatapos ng lahat, suot na niya ngayon ang mga damit ng mga tauhan ng pamilya Uyang. Ang pagsakay sa kabayo ay hindi kakaiba sa mundong ito dahil maraming mahiwagang hayop sa mundo, lalo na itong Haotian City, na malapit sa Forest of Fog. Mayroong libu-libong mahiwagang hayop doon. Kahit na ang mga tao ay naggalugad ng maraming taon, hindi sila nang ahas na sabihin na nakilala nila ang lahat ng mahiwagang hayop doon. Kaya naman, paminsan-minsan, may mga taong may mga mahiwagang hayop na hindi pa nila nakita noon. Sa simula, ang mga tao ay mausisa, ngunit pagkatapos ng ilang beses, hindi sila nagulat. Nakahanap si Huang Feng ng isang inn at pumasok. Pagkatapos ibigay ang kabayo sa waiter, pumasok si Huang Feng sa inn. Si Huang Feng ay sadyang nakahanap ng medyo malaking inn. Sa mga oras na ito, sa bulwagan sa unang palapag ng inn, marami nang kumakain at umiinom. Si Huang Feng ay pumunta rito, ang isa ay upang tikman ang espesyal na pagkain ng mundong ito, at ang isa ay upang magtanong tungkol sa impormasyon. Sir, ano ang gusto mong kainin? Nakahanap lang ng mauupuan si Huang Feng, at kaagad na lumapit ang isang waiter at magalang na nagtanong. Ilan lang sa mga signature dishes mo? Sabi ni Huang Feng. Walang menu dito, kaya hindi alam ni Huang Feng kung ano ang masarap. Sa kabutihang palad, ang mga taong tulad ni Huang Feng, ang waiter ay nakakita ng marami. Malapit kasi sila sa Forest of Fog, kaya maraming tao ang papasok at alis. Natural, maraming tagalabas. Sa mata ng waiter, si Huang Feng ay natural na isang tagalabas na dumating upang tuklasin ang Forest of Fog. Okay, sir, maghintay ng ilang sandali. Sabi nung waiter. Naghintay talaga siya ng ilang sandali. Hindi nagtagal at pinagsilbihan na ng waiter si Huang Feng. Sa tuwing naghahain ng ulam, ibibigay ng waiter kay Huang Feng ang pangalan ng ulam, at ang mga pagkaing ito ay natatangi sa mundong ito. Nakatikim si Huang Feng ng isang subo ng nilagang karne ng Magic Rabbit. Ang sarap talaga. Ito ay makinis at masarap, mataba ngunit hindi mamantika. Ayon sa waiter, napakakaraniwan ng Magic Rabbit na ito, at kahit ordinaryong tao ay nagtataas nito, kaya hindi mahal ang presyo. Ito ay isang napaka-ordinaryong ulam. Ang ordinaryong ulam na ito ay nagbigay kay Huang Feng ng napakagandang pakiramdam, hindi pa banggitin ang iba pang uri ng Magic Beast Meat at maging ang Magic Vegetables. Kung makukuha ko itong Magical Beast Meat at Magical Vegetables sa totoong mundo, siguradong kikita ito ng malaki, tahimik na naisip ni Huang Feng. Kailangang malaman ng isa na maraming foodies sa totoong mundo, lalo na ang mga mayayaman. Upang makatikim ng bago, hindi sila magdadalawang isip kahit gaano pa ito kamahal. Gayunpaman, sa totoong mundo, ang mga bagay na ito ay malinaw na hindi umiiral. Bukod dito, ang lasa ay napakasarap. Sa makatuwid, nang ahas si Huang Feng na igarantiya na ang mga bagay na ito ay magiging napakasikat sa totoong mundo. Gayunpaman, hindi naging madali para sa kanya na gawin ito. Una sa lahat, kailangan niyang ibalik ang mga bagay mula sa ibang mundo sa totoong mundo. Sa ngayon, wala siyang ibang paraan upang maibalik ang mga bagay sa totoong mundo maliban sa palitan ang mga ito o ay teleport ang mga ito pabalik sa totoong mundo mula sa ibang espasyo. Isa lang ang mapipili niya. Kung gusto niyang umasa sa mga bagay na ito para kumita, halatang hindi sapat ang dami. Ang isa pa ay wala siyang paraan upang ipaliwanag ang pinagmulan ng mga bagay na ito. Kung may taong sadyang humanap ng mali sa kanya, magiging malaking problema para sa kanya. Sa makatuwid, ngayon lang ito may isip ni Huang Feng. Hoy, narinig mo ba? Parang nagbago ang pamilya Uyang kahapon. Habang tinitikman ni Huang Feng ang pagkain at umiinom ng kaunting alak,
Sa isang mesa na hindi kalayuan sa katabing pinto, may ilang lalaking nakadamit at nagkukwentuhan. Nang pumasok si Huang Feng, napansin niya ang mga taong ito. Dahil sa kanilang mga damit at mga sandata sa tabi nila, halatang hindi ordinaryong tao ang mga taong ito. Marahil sila ay mga taong nakatira sa gilid ng talam. Nabalitaan ko lang na si Ouyang Tian at ang kanyang anak na si Ouyang Xingwen ay pinatay ng isang assassin. Sinasabing ang assassin ay mula sa Blood Red Mercenary Group. Sabi ng isang lalaki sa tabi niya. Assassin. Sino ang nakakaalam na ang lalaking nagsalita kanina ay ngumisi? Ang kanyang mukha ay puno ng panunuya. Sa tingin mo, si Ouyang Tian at ang kanyang anak ay talagang pinatay ng Blood Red Mercenary Group. So, may inside story. Na-curious din yung iba. Hindi ako masyadong sigurado kung may inside story o wala, pero kanina pa nag-aaway ang pamilya Ouyang at ang Blood Red Mercenary Group. Nakita mo ba ang Blood Red Mercenary Group na pumasok sa lungsod? Ang Blood Red Mercenary Group ay makapangyarihan, ngunit ito ang Haotian City kung tutuusin, ang teritoryo ng pamilyang Ouyang. Bilang pinuno ng 4 na pamilya dito, ang pamilya Ouyang ay maaaring hindi kasing husay ng Blood Red Mercenary Group sa ibang lugar, ngunit sa Haotian City, hindi sila natatakot sa Blood Red Mercenary Group. Panipi, tumanggo naman ang iba, ang pamilyang Ouyang ang pinakamakapangyarihang pamilya sa lugar. Kahit na ang Scarlet Mercenary Group ay isa sa mga bihirang B-level na mercenaryong grupo sa imperyo, hindi pa rin sila mapapantayan sa pamilya Ouyang sa Haotian City. Ang Blood Red Mercenary Group ay tumatambangan sa labas ng lungsod, pinapatay ang mga miyembro ng pamilyang Ouyang na lumabas ng lungsod at ang mga tao sa mga tindahan ng pamilya Ouyang sa nakapalibot na maliliit na bayan. Hindi sila nang ahas na pumasok sa lungsod ngayon, kaya paano nila mapapatay si Ouyang Tian at ang kanyang anak? Nagpatuloy sa pagsasalita ang unang lalaki. Totoo yan. Nag-echo naman ang iba. Kung gayon paano namatay si Ouyang Tian? Bakit muling magsisinungaling ang pamilya Ouyang? Nagdududang tanong ng isa pang lalaki. Ito rin ang kakaibang bahagi ng bagay na ito. Gayunpaman, tinulungan ko ang pamilya Ouyang sa isang mersenaryong misyon noon, kaya alam ko ang kaunti tungkol sa kanila. Mukhang hindi masyadong maganda ang relasyon ni Ouyang Tian at ng mga matatanda ng pamilya, at sa mga nagdaang taon, ito ay polola ng polola. Sinasabi mo na ang mga elder na iyon. Wala akong sinabi, ngunit pagkamatay ni Ouyang Tian, si Ouyang Zong ang pumalit. At si Ouyang Zong ay pamangkin ng dakilang elder ng pamilya Ouyang. Misteryosong sabi ng lalaki, okay, huwag na nating pag-usapan ang pamilyang Ouyang. Kung tutuusin, napakalayo nito sa atin. Kahit magpalit sila ng ulo ng pamilya, wala itong kinalaman sa atin. Sabi ng isa pang lalaki. Oo, sumang-ayon naman ang iba. Let's talk about our mission this time. Hindi ko alam kung totoo ang natanggap nating balita noon. It should be true. Hindi mo ba napansin na mas maraming tao mula sa ibang lugar sa Haotian City kamakailan? Sabi ng isa pang lalaki. Totoo iyon. Sa pagkakataong ito, ang usapin sa Fog Forest ay makakaakit ng maraming masters. Ang mga tulad natin ay hindi magkakaroon ng malaking pagkakataon na pumunta doon. Kabanata 732. Kailangan pa nating pumunta at tingnan. Sabi naman ng isa pang tao, ang ganitong engranding okasyon ay hindi isang bagay na makikita sa ilalim ng normal na mga pangyayari. Bukod dito, sa oras na iyon, maaari tayong mangisda sa magulong tubig at makakuha ng ilang mga benepisyo. Tama iyan. Kahit na hindi natin makuha ang kayamanan sa huli, makakamit pa rin natin ang ilang magagandang bagay sa dense fog forest kung susundin natin ang karamihan. Mas pabor ang lahat na pumunta sa dense fog forest. Kung hindi sana sila lumitaw dito. Pagkatapos ng mahabang panahon na pakikinig, alam lang ni Huang Feng na tila may magandang bagay sa dense fog forest. Gayunpaman, dahil hindi sinabi ng mga taong iyon kung ano iyon, hindi niya alam. Gayunpaman, hindi nagmamadali si Huang Feng. Ayon sa mga taong iyon, hindi pa panahon para ipanganak ang kayamanan. Sa panahong ito, may mga taong sunod-sunod na pumupunta sa Haotian City. Makakakuha siya ng karagdagang impormasyon sa kalaunan. Sa makatuwid, pagkatapos noon, mapayapang nasiyahan si Huang Feng sa pagkain. Kung tungkol sa usapin sa pagitan ng pamilyang Ouyang at ng Scarlet Mercenary Group, wala siyang masyadong pakialam.
Bagamat muntik na siyang masangkot sa bagay na ito dati, wala itong kinalaman sa kanya. Natural na hindi alam ni Huang Feng na ang scarlet fruit na nakuha niya dati ay ang dahilan ng away ng dalawang partido. Ang scarlet fruit na yun ay kinain na ni Qiu Ningshuang. Sa makatuwid, sa mahigpit na pagsasalita, ang mga taong ito mula sa Scarlet Mercenary Group ay hindi maling inatake si Huang Feng. Habang tinatangkilik ni Huang Feng ang pagkain at nagtatanong para sa karagdagang impormasyon, ang Great Elder ng pamilya Ouyang ay parehong masaya at nalulumbay. Natural, masaya siya dahil sa pagkamatay ni Ouyang Tian, sa wakas ay nagkaroon siya ng pagkakataon na kontrolin ang buong pamilya. Gayunpaman, maraming bagay ang nagpa-depress sa kanya. Una sa lahat, hindi tanga ang mga tao sa pamilya Ouyang. Bagamat inihayag niya sa publiko na si Ouyang Tian at ang kanyang anak ay pinatay ng Scarlet Mercenary Group, hindi lahat ay naniniwala dito. At sa mga taong ito, may ilan na tapat kay Ouyang Tian. Nais nilang humingi ng paliwanag para kay Ouyang Tian. May ilan din na ayaw kay Ouyang Tian, ngunit ayaw nilang pabayaan ang bagay na ito. Nais nilang gamitin ang bagay na ito para gumawa ng isyu dahil ang mga taong ito ay may parehong ambisyon tulad ng Great Elder. Pagkatapos ng lahat, pagkatapos ng pagkamatay ni Ouyang Tian, tiyak na hindi lamang si Ouyang Zong ang maaaring maging patriarch at gustong maging patriarch. Si Ouyang Zong ay hindi gaanong nagpakita ng kakayahang kumbansihin ang mga tao, kaya natural, maraming tao ang hindi kumbinsido sa kanyang biglaang pag-promote. Ginagamit na ngayon ng mga taong ito ang pagkamatay ni Ouyang Tian para gumawa ng isyu sa pagkamatay ni Ouyang Zong. Nais nilang alisin si Ouyang Zong sa posisyon ng patriarch upang makuha nila ang mga karapatan ng pamilya Ouyang. Gayunpaman, hindi lang ito ang nakaabala sa Great Elder. May isa pang bagay na hindi niya masabi sa iba, at iyon ang usapin ng storage ring. Dahil tinanggal niya ang singsing sa daliri ni Ouyang Tian, sinubukan niyang buksan ito ng maraming beses, ngunit hindi niya magawa. Kung hindi niya nakitang ginamit ito ni Ouyang Tian sa sarili niyang mga mata, maghahinala siyang peke ang singsing. Hindi dahil sa hindi naisip ng unang elder kung pinalitan na ba ng mga katulong ang singsing. Gayunpaman, ang isang dahilan ay ang tiyempo ay walang kabuluhan. Ang isa pang dahilan ay wala siyang mahanap kahit na nag-imbestiga ng pribado. Sa makatuwid, naniniwala pa rin ang unang elder na ang singsing na ito ay ang tunay na storage ring. Gayunpaman, hindi niya alam kung anong paraan ang ginamit ni Ouyang Tian, ngunit hindi niya ito mabuksan. Dahil dito, pinagalitan pa ng unang elder ang patay ng si Ouyang Tian ng ilang beses. Sa mga sumunod na araw, hindi pumunta si Huang Feng kahit saan. Nanatili siya sa Haotian City, gumagala at pamilyar sa mundo. Sa mga araw na ito, ang Haotian City ay naging mas masigla. Parami ng parami ang nagsimulang magtipon dito. Ang mga taong ito ay mga eskrimador o salamangkero. Sa oras na ito, ang mga salamangkero, na bihirang makita, ay makikita sa lahat ng dako sa Haotian City. Sa nakalipas na ilang araw, nagkaroon pa rin si Huang Feng ng ilang mga nadagdag. Una sa lahat, marami siyang naiintindihan sa mundong ito. Ito ay isang mundo ng mga espada at mahika. Maraming tao ang nagsasaka. Hanggat ang isa ay may kakayahan sa lugar na ito, sila ay maglilinang. Sila ay magiging isang eskrimador o isang salamangkero. Gayunpaman, ang mga salamangkero ay mas bihira kaysa sa mga eskrimador. Sa makatuwid, ang mga salamangkero ay iginagalang sa mundong ito. Matapos malaman ni Huang Feng ang tungkol dito, nagpakita siya ng kaunting kakayahan sa mahika sa isang inn. Napakagalang ng innkeeper kay Huang Feng. Binigyan pa siya nito ng discount sa pagkain at tirahan. Ipinakita nito kung gaano katanyag ang mga salamangkero sa mundong ito. Bilang karagdagan, nalaman din ni Huang Feng ang tungkol sa away sa pagitan ng pamilya Ouyang at ng Scarlet Mercenary Group. Hindi niya sinasadyang magtanong tungkol dito, ngunit bilang pinakamalaking pamilya sa Haotian City, bawat kilos ng Ouyang family ay mahigpit na binabantayan. Sa makatuwid, kamakailan lamang, maraming tao ang nag-uusap tungkol sa pamilyang Ouyang. Hindi kinailangan ni Huang Feng na sadyang magtanong tungkol dito para malaman ang maraming bagay. Ang hindi inaasahan ni Huang Feng ay ang away sa pagitan ng Ouyang family at ng Scarlet Mercenary Group ay talagang may kaugnayan sa kanya. Gayunpaman, sa pag-iisip tungkol sa mga nakatagong panuntunan ng storage box,
hindi ito kakaiba kay Huang Feng. Sa pangkalahatan, ipapadala siya ng storage box sa lugar kung saan niya natanggap ang item. Naghinala pa si Huang Feng na ang may-ari ng dalawang storage ring at ang Forbidden Spell Scroll ay nasa lungsod din na ito. Dahil din sa kadahilanang ito, mas binigyang pansin ni Huang Feng ang pamilya Ouyang sa mga araw na ito. Ang pamilya Ouyang ay hindi masyadong mapayapa sa mga araw na ito. Maraming tao ang hindi nasisiyahan kay Ouyang Zong. Matapos ang pagkamatay ni Ouyang Tian, maraming ambisyosong tao ang lumitaw sa pamilya Ouyang. May iba pang mga pamilya na nagdudulot ng gulo, na nagbabalak na bumagsak ang pamilya Ouyang. Ang Ouyang clan ay tila nahulog sa panloob na alitan. Nitong mga nakaraang araw ay naging magulo. Ang Ouyang clan ay pinuntirya na ng Scarlet Mercenary Group, at ngayong nasasangkot sila sa panloob na hidwaan, nakialam din ang ibang mga angkan. Maraming tao ang hindi kumbinsido kay Ouyang Zong at gustong maging malaya. Marami rin ang nagsabi na ang pagkamatay ni Ouyang Tian ay may kaugnayan kay Ouyang Zong at sa dakilang elder. Sa makatuwid, sa loob lamang ng ilang araw, bumagsak ang pamilya Ouyang. Ito ay isang bagay na hindi inaasahan ng dakilang elder at ng iba pang matatanda. Masyado nilang pinahahalagahan ang kanilang impluwensya sa pamilya at minamaliit ang kayamanan at prestihiyo ni Ouyang Tian. Sa Ouyang Tian, ang mga tao ng pamilya Ouyang ay maaari pa ring magtipon. Ngayong patay na si Ouyang Tian, wala nang makakumbinsi sa publiko. Nang ang pamilya Ouyang ay nahulog sa panloob na alitan, sa kakahuyan ng isa pang malaking pamilya sa Haotian City, isang lingkod na nagngangalang Xuanzi ang namatay. Dahil siya ay isang utusan, ang kanyang kamatayan ay hindi nakakaakit ng atensyon ng iba. Pagkatapos ng maraming araw ng interogasyon, kinumpirma ni An Ziking na talagang hindi alam ni Xuanzi kung nasaan ang Scarlet Fruit. Kaya, pinatay niya si Xuanzi. Kung tutuusin, kung lumabas si Xuanzi ng buhay at may sinabi, makakaapekto ito sa reputasyon niya at ng kanyang pamilya. Malinaw na ayaw ni An Ziking na mangyari iyon. Kabanata 733. Gayunpaman, ang pagkamatay ng isang maliit na karakter tulad ni Straight ay tiyak na hindi magiging sanhi ng malaking kaguluhan. Ang ibang mga tao ay hindi magbibigay pansin sa ganitong uri ng bagay sa lahat. Si Ouyang Tian at ang kanyang anak ay orihinal na hahanapin si Straight at magtatanong tungkol dito. Ngayon, sa pagkamatay ng dalawang tao, ang bagay na ito ay hindi naayos. Ada, Ali, umupo kayo at uminom sa akin. Sa isang restaurant, sinabi ni Huang Feng sa isang matipunong lalaki na nakatayo sa likuran niya. Sa tabi ng lalaking ito, may isang babaeng medyo kaakit-akit ang mukha. Sa oras na ito, pareho silang nakatayo ng may paggalang sa likod ni Huang Feng. Young Master, hindi kami nangangahas. Bakas sa mukha ng dalawang tao ang takot at kaba habang sumagot. I asked you to sit down, so sit down. Bakit ka ba natatakot? Sabi ni Huang Feng. Nang makitang tila medyo nagalit si Huang Feng, umupo ang lalaki at babae na may medyo takot na ekspresyon. Gayunpaman, ang kanilang puwitan ay hindi ganap na solid, at ang babae ay agad na nagbuhos ng alak para kay Huang Feng at kumuha ng pagkain para sa kanya. Okay, hindi ako kakain ng tao. Huwag kang masyadong matakot. Halika, gusto kong malaman ang sitwasyon mo. Nakangiting sabi ni Huang Feng. Hindi niya alintana ang serbisyo ng babae. Oo, young master, sabi ng lalaki. Ang dalawang taong ito ay ang dalawang alipin na binili ni Huang Feng sa palengke ng alipin kaninang umaga. Sa mundong ito, ang mga alipin ay legal at kabilang sa pribadong pag-aari ng mga individual. Bukod dito, dahil sa pagkakaroon ng isang espesyal na kontrata, ang may-ari ng alipin ay hindi kailangang mag-alala tungkol sa pagtataksil ng mga alipin sa kanya. Sa pangkalahatan, ang malalaking pamilya ay bibili ng mga alipin. Ang ilan ay ginamit bilang manggagawa, ang ilan ay maaaring sanayin sa mga Death Warrior. Siyempre, mayroon ding mga tao na bibili lamang ng ilang kabataan at magagandang babaeng alipin para sa kanilang sariling kasiyahan. Sa makatuwid, sa palengke ng alipin, ang mga magagandang babaeng alipin ang pinakamahal. Sa mundong ito, maraming lahi, at ang lahi ng tao ay isa lamang sa kanila. Bilang karagdagan, mayroong lahi ng duwende, lahi ng dwarf, lahi ng hayop, lahi sa dagat, at maging ang maalamat na lahi ng dragon at iba pa. Sa mga lahi na ito,
ang pinakasikat na mga alipin ay malinaw na ang mga may matulis na tainga. Ang lahi ng duwende ay masasabing mga gwapong lalaki at magagandang babae. Lalaki man o babaeng alipin, napakataas ng presyo. Bilang karagdagan sa lahi ng duwende, ang malalakas na alipin ay mahalaga. Kahit na ang dalawang alipin na binili ni Huang Feng ay hindi ang pinakamahal na lahi ng duwende, ang lalaki ay napakalakas, at ang babae ang pinakasikat na lahi ng fox bilang karagdagan sa lahi ng duwende. Sa makatuwid, ang dalawang aliping ito ay nagkakahalaga pa rin kay Huang Feng ng malaking pera. Ang dalawang taong ito ay parehong mula sa lahi ng hayop at kalahating kapatid. Ang ina ng lalaki ay mula sa lahi ng tigre, at ang babae ay mula sa lahi ng fox. Sa makatuwid, sa mga tuntunin ng hitsura, mayroong isang malaking pagkakaiba. Nang marinig ni Huang Feng ang tungkol sa pagkakaroon ng mga alipin sa mundong ito mula sa mga taong nakapaligid sa kanya, natukso siya at gustong bumili ng ilan. Kung ihahambing sa ibang tao, ang mga aliping ito ay may napakataas na antas ng katapatan dahil sa pagkakaroon ng kontrata. Sila ay lubhang kailangan ni Huang Feng. Pagkatapos niyang lisanin ang mundong ito, tiyak na maghahanap siya ng isang ahente, at kung paano makahanap ng isang taong sapat na tapat ay palaging isang malaking problema para sa kanya. Sa kabutihang palad, sa mundong ito, dahil sa pagkakaroon ng mga alipin, hindi na niya kailangan pang mag-alala. Oo, young master. Ang middle-aged na lahi ng tigre na pinangalanan ni Huang Feng na Ada ay magalang na iniulat kay Huang Feng. Ang kanilang mga ama ay mula sa lahi ng leon. Bagamat ang lahing duwende ang lahi na pinakagustong alipinin ng mga tao, ang malalakas at malalakas na hayop din ang target na gustong gawing alipin ng mga tao, lalo na ang lahing leon at lahi ng tigre. Ang mga aliping ito ay maaaring mga tagapaglingkod ng pamilya o isang mahusay na lakas paggawa. Ang mga magulang ng magkapatid na ito ay pinatay ng mga taong dalubhasa sa paghuli ng mga alipin. Siyempre, gusto ng mga taong iyon na hulihin silang buhay. Kung tutuusin, ang nabubuhay lamang ang maaaring ibenta para sa pera. Gayunpaman, pagkatapos mabaygo ang mga taong iyon na mahuli ang kanilang ina, ang kanilang ama ay lumaban ng buong lakas at napatay sa huli. Ang magkapatid na ito ay nahuli ding buhay at ipinadala sa palengke ng alipin. Kakapadala lang nila sa slave market kaninang umaga. Noong panahong iyon, napadaan lang si Huang Feng at gustong bumili ng mga alipin at nakilala sila. Bagamat napakataas ng presyo, binili pa rin sila ni Huang Feng. Nitong mga nakaraang araw, naibenta na ni Huang Feng ang mga bagay sa storage ring na nakuha niya noon, pati na rin ang mga samsam sa digmaan na nakuha niya sa labas ng lungsod noong araw na iyon. Kaya naman, kahit hindi niya ito ipagpalit ng pera sa totoong mundo, marami pa rin siyang pera sa kanya ngayon. You two will follow me in the future. Don't worry, I will not treat you badly. Sabi ni Huang Feng. Wala siyang masyadong pakialam sa pagiging alipin ng dalawa. Ang kailangan niya ay ang kanilang katapatan. Kung hindi, hindi niya sila papayagang umupo at kumain ng magkasama. Dapat malaman ng isa na sa ibang mga lugar, ang mga alipin ay hindi kwalipikadong kumain kasama ng kanilang mga amo. At ang mga nakahuli ng mga alipin, upang maibenta ang kanilang mga alipin sa magandang presyo, ay kailangang sanayin sila bago sila itulak sa palengke. Tanging kapag sila ay pinaamo maaari silang maibenta ng madali. Kung hindi, kung ang mga aliping ito ay biglang sumalakay sa kanilang mga amo, ang mga taong iyon ay madadami din. Salamat, young master. Talagang gagawin namin ang aming makakaya para magawa namin ng maayos ang aming trabaho. Sabi ng babae, kahit na hindi siya ang pinakamagandang duwende, ang mga babae ng Fox Tribe ay halatang napaka-charming. Kahit na hindi niya sinasadyang akitin si Huang Feng, naramdaman ni Huang Feng ang pagtibok ng kanyang puso. At ang mga kainan sa paligid ay nakatingin sa kanila, na nakakaalam kung ilan sila. Pagkatapos ng pagkain, Ada, pumunta at magtanong tungkol sa tiyak na sitwasyon ng dense fog forest. Li, pumunta sa palengke ng alipin at tingnan kung may angkop na mga alipin. Sinabi ni Huang Feng kay Ada. Oo, young master. Mabilis na sabi ni Ada at Li. Noong una, gustong tawaging master ng magkapatid si Huang Feng, ngunit hindi masyadong sanay si Huang Feng sa titulong ito. Kaya naman, hinayaan niyang tawagin siyang young master para masiyahan ang adik sayo ng isang young master. Pagkatapos kumain ay naghiwalay ang tatlo.
Bagamat maraming alam si Huang Feng tungkol sa dense fog forest kamakailan, hindi niya sinasadyang magtanong tungkol dito. Sa makatuwid, hindi niya alam ang mga detalye. Para sa mga alipin, halatang hindi nasisiyahan si Huang Feng sa 2 lamang. 1 taon lang ang mayroon siya sa mundong ito, at ang pinakamapagkakatiwalaang tao na mahahanap niya sa panahong ito ay ang mga aliping ito. Hindi nila siya ipagkanulo. Bukod dito, hanggat gumastos siya ng 1 beses, hindi na niya kailangang bayaran ang mga ito sa hinaharap. Kahit napatayin niya ang mga ito, walang mahihirapan sa kanya. Mayroon bang mas angkop na subordinate kaysa dito? Sa makatuwid, nang malaman ni Huang Feng na legal ang pangangalakal ng alipin dito, mayroon na siyang ideya na bumili ng maraming bilang ng mga alipin. Kabanata 734. Siyempre, gusto ni Huang Feng na bumili ng mga alipin, ngunit hindi niya gusto ang anumang alipin. Kung tutuusin, limitado ang kanyang pera. Gusto niyang bumili ng mga makakatulong sa kanya. Malakas man sila o bihasa. Para naman sa mga matanda na, ayaw niya. Hindi siya isang buhay na bodhisattva. Gayunpaman, walang ganoong mga tao sa palengke ng alipin. Sinabi na ni Huang Feng kay Ali ang tungkol sa mga pamantayan sa pagpili para sa mga alipin, kaya alam niya kung ano ang gusto niya. Ang magkapatid ay may kanya-kanyang mga bagay na dapat asikasuhin, ngunit si Huang Feng ay hindi rin idle. Kamakailan lamang, naging interesado siya sa mercenary union. Sa panahong ito, madalas niyang naririnig ang mga taong nakapaligid sa kanya na nag-uusap tungkol sa mga mersenaryo. At ngayon, karamihan sa mga taong pumunta sa Haotian City ay mga mersenaryo. Ang mga mersenaryong ito, ang ilan ay kumilos ng mag-isa, at ang ilan ay sumunod sa mga mersenaryong grupo. Sa pamamagitan ng mga pag-uusap ng mga taong ito, alam din ni Huang Feng na ito man ay isang solong mersenaryo o isang mersenaryong grupo, maaari silang tumanggap ng mga misyon sa Mercenary Union. Ang pagkumpleto ng mga mersenaryong misyon ay maaaring magbigay sa kanila ng karanasan at pera. Ang karanasan ay lubhang kapaki-pakinabang para sa mga individual na mersenaryo at mersenaryong grupo. Ito ang tanging paraan para mag-level up sila. Sa sapat na karanasan lamang makakapag-level up ang mga mersenaryo at mersenaryong grupo. Iniisip din ni Huang Feng kung dapat din ba siyang makakuha ng mersenaryong pagkakakilanlan. Sa ganitong paraan, makikita niya kung may mga misyon ba siyang magagawa habang nakikipagsapalaran sa mundong ito. Siyempre, gusto ni Huang Feng na maging isang mersenaryo. Ngayon tila ang pagiging isang mersenaryo ay hindi nangangailangan ng napakaraming pamamaraan. Kung may magagawa ba siya, walang pakialam si Huang Feng. Ang Mercenary Union ay isang napakalaking organisasyon sa kontinenteng ito. Mayroong mga sangay sa maraming lungsod, at ang Haotian City na ito ay malapit sa Fog Forest. Maraming mersenaryo ang pumunta dito para makipagsapalaran, kaya halatang may sangay ng Mercenary Union dito. Bukod dito, hindi maliit ang lugar, kaya madali itong nahanap ni Huang Feng. I want to become a mercenary. What are the procedures? Lumapit si Huang Feng sa isang bintana sa Mercenary Union at sinabi sa taong nasa loob. Sa panahong ito, maraming tao sa Mercenary Union. Gayunpaman, maraming bintana dito, kaya hindi na kinailangan pang maghintay ni Huang Feng bago ito ang turn niya. Ang taong nasa loob ay hindi nagtaas ng ulo at sinabing, 1 gintong barya. Palihim na bamantong hininga si Huang Feng. Talagang mataas ang bayad sa pagpaparehistro. Kanina pa siya nandito, kaya natural na alam niya ang antas ng presyo dito. Ang 1 gintong barya ay sapat para sa isang pamilya na may 3 upang mabuhay sa loob ng 1 buwan. At ang rate ng conversion para sa mga gintong barya sa RMB sa storage box ay 1 hanggang 1,000. Ibig sabihin, ang registration fee lang ay 1,000 RMB. Gayunpaman, kahit na hindi maliit ang bayad sa pagpaparehistro para maging isang mersenaryo, marami pa rin ang mga mersenaryo sa kontinenteng ito. Ito ay dahil sa pamamagitan lamang ng pagiging isang mersenaryo maaari silang tumanggap ng mga misyon at kumpletuhin ang mga misyon upang makakuha ng mga gantimpala. Kahit na ang 1 gintong barya ay hindi maliit na halaga, sulit pa rin ito pagdating sa mga gantimpala sa mga huling yugto ng laro. Sa makatuwid, si Huang Feng ay hindi nag-alinlangan pa at nag-abot ng 1 gintong barya. Kinuha ng tao ang gintong barya at tinanong ang pangalan ni Huang Feng. Pagkatapos gumawa ng record, opisyal na naging mersenaryo si Huang Feng.
Ang kahusayan sa trabaho na ito ay medyo mataas. Kinuha ni Huang Feng ang isang maliit na token upang patunayan ang kanyang pagkakakilanlan at bamulong. Ito ay ibinigay sa kanya ng tao pagkatapos niyang maging isang mersenaryo. Ang token na ito ay gawa sa hindi kilalang metal. Sa harap ay ang pangalan ni Huang Feng, at sa likod ay isang malaking F. Ipinapahiwatig nito na si Huang Feng ay isang mersenaryo, at ang kanyang antas ay ang pinakamababang F. Kung gusto niyang mag-level up, kailangan niyang gumawa ng mercenary missions. Sa gitna ng bulwagan ng Mercenary Union, may parang display screen. Mayroong maraming impormasyon tungkol dito, at lahat sila ay mga misyon na inisyo ng Mercenary Union. Karamihan sa mga misyon na ito ay may limitasyon sa antas. Ang mga napakahirap o napaka-espesyal na misyon lamang ang walang limitasyon sa antas. At ang ganitong mga misyon ay karaniwang nangangahulugan ng panganib. Maaaring hindi na makabalik ang mga may mababang antas. Si Huang Feng mismo ay hindi gustong gumugol ng masyadong maraming oras sa mga mababang antas na misyon. Pagkatapos ng lahat, ang mga misyon na iyon ay nagbigay ng kaunting mga gantimpala at tumagal ng mahabang panahon. Ito ay talagang hindi katumbas ng halaga. Nang malapit ng tingnan ni Huang Feng kung mayroong anumang mga misyon na maaari niyang tanggapin na mas cost-effective, nabangga niya ang isang taong hindi niya inaasahang makikita. Ada, bakit ka nandito? Nagtatakang tanong ni Huang Feng. Hindi ba dapat nagtatanong si Ada tungkol sa dense fog forest sa oras na ito? Bakit siya nasa Mercenary Union? Young Master, nandito ka rin. Nagulat din si Ada nang makita si Huang Feng. Pagkatapos ay nagmamadali niyang sinabi, Young Master, nagtanong ako tungkol sa dense fog forest. Ang ilang impormasyon ay nasa Mercenary Union. Sa Mercenary Union, nalilitong tanong ni Huang Feng. Oo, sabi ni Ada. Pagkatapos nito, iniulat ni Ada ang kanyang mga natuklasan kay Huang Feng. Napag-alaman na ang dahilan kung bakit sila nagtipon sa Haotian City at naghanda upang pumunta sa dense fog forest ay para sa isang kayamanan. Ang kayamanang ito ay tinawag na Saint Purple Fruit. Isa itong uri ng prutas na may pinakamataas na grado, at ang epekto nito ay mas mahusay kaysa sa red fruit na nakuha ni Huang Feng noon. Kahit na ang pulang prutas ay maaaring magligtas ng mga buhay at magpapataas ng bilis ng paglilinang, ito ay epektibo lamang para sa mga wala sa mataas na antas ng paglilinang. Hindi ito masyadong kapaki-pakinabang para sa mga nasa mataas na antas ng paglilinang. Gayunpaman, iba ang Saint Purple Fruit. Hindi lamang ito makapagliligtas ng mga buhay, ngunit maaari rin itong palakihin ang bilis ng paglilinang. Kahit na para sa mga may mataas na paglilinang, ito ay epektibo pa rin. Higit sa lahat, ang prutas na ito ay makakatulong din sa mga nasa bottleneck na masira ang kanilang mga sarili, na napakabihirang. Sa mundong ito, kakaunti lang ang mga bagay na makakatulong sa mga tao na makalusot. Halos lahat ay makakatagpo ng mga bottleneck, at maaari lamang silang umasa sa kanilang sarili upang makalusot. Gayunpaman, hindi ito naging madali. Hindi katakataka na ang ilang mga tao ay maaaring maipit sa isang bottleneck sa loob ng 12 ng taon. Sa makatuwid, ang halaga ng prutas na ito ay makikita mula dito. Bilang karagdagan sa mga epekto na ito, mayroon itong isa pang malakas na epekto, na kung saan ay upang madagdagan ang habang buhay ng isang tao. Sinasabi na hanggat ang isang tao ay kumakain ng prutas na ito, ang kanyang buhay ay tataas ng 20 taon. Ang epekto lamang na ito ay sapat na upang mabaliw ang mga tao. At sa pagkakataong ito, may kumalat na balita mula sa hindi kilalang pinanggalingan, na nagsasabing may ganoong prutas sa kailaliman ng Forest of Fog, at malapit ng mahinog. Alam din ng Emperor ng Red Moon Kingdom ang balitang ito, at dahil dito, naglabas siya ng isang mersenaryong misyon. Ang sinumang makakatulong sa kanya na maibalik ang prutas na ito ay itataguyod, at kasabay nito, ang mga gantimpala ng ginto, pilak at mga alahas ay hindi magkukulang. Kabanata 735. Ang monarch ng Red Moon Empire ay nasa edad na 70. Hindi siya nagtanim at isa lamang siyang ordinaryong tao. Para sa isang ordinaryong tao, ang edad na ito ay napakatanda na. Maaari siyang mamatay anumang oras. Bilang monarko ng isang bansa, halatang ayaw niyang mamatay ng ganito. Ngayong may pagkakataong pahabain ang kanyang buhay, paano niya ito pakakawalan?
Sa makatuwid, kung ito ay dahil sa bunga mismo o dahil sa misyon na inilabas ng monarch ng Red Moon Empire, maraming tao ang pumunta sa Fog Forest. Hindi lamang mayroong mga tao mula sa Red Moon Empire, ngunit mayroon ding mga tao mula sa ibang mga bansa. Dumating silang lahat upang makibahagi sa piging na ito. Kaya ganyan, tumango si Huang Feng at sinabi, "Malinaw, pumunta dito si Ada upang makita ang partikular na nilalaman ng misyon." Hindi nagtagal, natagpuan ni Huang Feng ang misyon sa malaking screen. Hanapin ang Purple Saint Fruit, pumunta sa kailaliman ng Fog Forest at ibalik ang Purple Saint Fruit para makumplito ang misyon. Ang misyon na ito ay walang limitasyon sa antas, ngunit ito ay lubhang mapanganib. Lahat ng mga mersenaryo ay dapat kumilos ayon sa kanilang mga kakayahan. Mission issued, Monarch of the Red Moon Empire. Gantimpala, 1,000,000 gintong barya, ang titulo ng Count, 1 piraso ng Red Moon Armor, 1,000,000 mercenary experience, at 10,000,000 mercenary group experience. Panipi, ang ganda talaga ng reward. Napaisip si Huang Feng matapos basahin ang paglalarawan ng misyon. Kung gagamitin ang Purple Saint Fruit o ibibigay ito, nasa bawat tao ang magpasya. Ada, pumunta ka at magparehistro bilang isang mersenaryo. Pagkatapos ay tawagan mo ang iyong kapatid na babae at hayaan siyang magparehistro bilang isang mersenaryo. Lumingon si Huang Feng kay Ada at sinabi, "Young Master, ito, pag-aalinlangan ni Ada." Hindi pa niya narinig ang mga alipin na nagiging mersenaryo noon. "Okay, don't hesitate, go." Inabot sa kanya ni Huang Feng ang isang gintong barya at sinabi, "Oo, Young Master." Dahil ito ang utos ni Huang Feng, si Ada ay hindi nang ahas na sumuway. Matapos kunin ang mga gintong barya, nagpunta siya upang magparehistro, pagkatapos ay hinanap ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Si Huang Feng ay nanatili sa Mercenary Union at patuloy na tumitingin sa mga misyon. Kailangang sabihin na ang Mercenary Union ay napakasigla. Maraming tao ang tumatanggap at lumiliko sa mga misyon. Nang halos tapos na si Huang Feng sa mga misyon, natagpuan ni Ada si Tenuki. Sa suporta ni Huang Feng, naging mersenaryo rin si Tenuki. Pagkatapos nito, dinala muli ni Huang Feng ang magkapatid sa counter at sinabing, "Hello, gusto kong magtatag ng isang mersenaryong grupo." Tama yan. Ang layunin ni Huang Feng ay magtatag ng isang mersenaryong grupo. Nang hindi niya naisip na magpatakbo ng negosyo sa mundong ito, naisip muna ni Huang Feng na magtatag ng isang mersenaryong grupo. At ito ay isang mersenaryong grupo kasama ang lahat ng mga alipin maliban sa kanya. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang magulong mundo. Nang walang proteksyon ng puwersa, kahit anong uri ng negosyo ang gawin niya, labis siyang nag-aalala. Tulad ng sa nakaraang space-time, kailangan niyang umasa sa kapangyarihan ni Su Kei. Sa pagkakataong ito, ayaw umasa ni Huang Feng sa kapangyarihan ng iba. Gusto niyang kontrolin ang sarili niyang kapangyarihan. Sa ibang space-time, maaaring hindi ito madali dahil hindi siya maaaring manatili sa mga space-time na ito sa lahat ng oras. Gayunpaman, ito ay naiiba sa espasyo-oras na ito. May mga alipin dito, at lahat ng mga aliping ito ay tapat sa kanya. Kahit na hindi siya nagpakita ng mahabang panahon, ang mga taong ito ay hindi magtatraidor sa kanya. Sa napakahusay na mga nasasakupan, paano sila pakakawalan ni Huang Feng? Kaya naman bigla niya itong naisip nang magparehistro siya bilang isang mersenaryo. Hindi man niya nakilala si Ada dito, mamaya pa sana siya magparehistro bilang mersenaryo. Upang makapagtatag ng mersenaryong grupo, bukod sa pagbabayad ng 100 gintong barya, mayroon ding 3 mersenaryo. Nagkataon lang na may 3 mersenaryo si Huang Feng ngayon. Pagkatapos magbayad ng pera, maayos na nakuha ni Huang Feng ang medalya na kumakatawan sa kanyang mersenaryong grupo. Sa likod ng medalya ay ang pattern ng Great Wall na pinili ni Huang Feng, at sa harap ay ang salitang, Huaxia. Kailangang sabihin na maraming bagay dito ay napaka-magical. Halos inilarawan lamang ni Huang Feng ang hitsura ng Great Wall, at ang medalyang ito ay maaaring gawin kaagad. Sa tabi ng salitang, Huaxia, sa harap ng medalya, may maliit na F. Ang pangkat ng mersenaryong Huaxia na itinatag ni Huang Feng ay malinaw na ang pinakamababang antas ng mersenaryong grupo. Gayunpaman, walang pakialam si Huang Feng. Dahan-dahan siyang nag-level up. Tara na at tanggapin natin ang gawain. Sabi ni Huang Feng sa kanilang dalawa.
Pagkatapos nito, dinala silang dalawa ni Huang Feng sa screen at itinutok ang medalya ng kanyang mersenaryong grupo sa dalawang linya. Pagkatapos, naglabas ng liwanag ang kanyang medalya, na nagpapahiwatig na matagumpay na tinanggap ni Huang Feng ang gawain. Sina Ada at Tenuki ay mayroon ding medalya ng kanilang mersenaryong grupo, kaya't sinunod nila ang halimbawa ni Huang Feng at tinanggap ang gawain. Tingnan mo, may liligawan na naman ng kamatayan. Matapos tanggapin ni Huang Feng at ng dalawa pa sa kanila ang gawain, agad silang tinuwanan ng isang bastos sa tabi ni Huang Feng. Haha, bagong tatag na mercenary group na may 3 tao lang, ang pinakamababang level. Talagang matapang sila, patuloy ng lalaki. Pinagtawanan din ng mga nakapaligid na tao si Huang Feng at ang dalawa pa sa kanila. Anong sabi mo? Gusto mo bang ligawan si kamatayan? Bago pa makapagsalita si Huang Feng, hindi na nakatiis si Ada. Si Huang Feng ang kanyang Panginoon, kaya tiyak na hindi niya hahayaang pagtawanan ang kanyang amo. What's wrong, big guy? Gusto mo bang manggulo? Parang hindi man lang natakot ang binata. Tumingin siya kay Ada ng masama. Bagamat malakas si Ada, wala siyang anumang cultivation maliban sa kanyang malupit na lakas. Ito ay isang katangian ng mga orc. Ang mga orc ay karaniwang mas malakas kaysa sa mga tao. Kahit si Tenuki, na mukhang mahina, ay medyo malakas. Gayunpaman, ang Diyos ay makatarungan. Binigyan niya ng malaking lakas ang mga orc, ngunit naging mahirap para sa kanila na linangin. Sa pangkalahatan, ang mga orc ay hindi makapag-cultivate. Kahit nagawin nila, ang kanilang paglilinang ay hindi magiging napakataas sa huli. Siyempre, may ilang mga orc na maaaring mag-cultivate sa antas ng mga nangungunang master, ngunit ilan lamang sila. Sila ay mga henyo, gayunpaman, kahit na hindi sila makapag-cultivate, makakaasa pa rin ang beastmen sa kanilang lakas upang makipaglaban sa mga eksperto ng tao. Kung hindi, ang mga beastmen ay nalipol na ng lahi ng tao. Sa mundong ito, walang gaanong kabutihan. Ada, hayaan mo na. Pinigilan ni Huang Feng si Ada, na akmang bugbugin ang binata. Hindi naman sa ayaw niyang turuan ng leksyon ang binata, pero nakita niya ang ilang taong mula sa Mercenary Association na naglalakad patungo sa kanila. Nakita na lang niya na walang pwedeng manggulo dito. Kung hindi, siya ay magiging kalaban ng Mercenary Association. Hindi lang siya itatapon, kundi tatanggalin din siya sa pagiging mersenaryo. Ito ay malinaw na hindi katumbas ng halaga para sa gayong clown. Humph, ang tanga ay palaging magiging tanga. Lalong naging kampante ang binata nang makitang umatras si Ada. Kabanata 736. Hindi siya pinansin ni Huang Feng at patuloy na tumingin sa screen. Karaniwan, ang isang mersenaryo ay maaari lamang tumanggap ng isang misyon sa isang pagkakataon. Gayunpaman, ang mga misyon na iyon na walang mga paghihigpit sa antas ay hindi kasama sa kalkulasyong ito. Sa makatuwid, maaari pa ring tanggapin ni Huang Feng ang isang F-level na misyon sa oras na ito. Siyempre, maaari niyang patuloy na tanggapin ang mga misyon na iyon nang walang mga paghihigpit sa antas. Kapag may sariling mersenaryong grupo ang isang mersenaryo, magagamit niya ang kanyang mersenaryong badge para tumanggap ng mga misyon. Maaari rin niyang gamitin ang badge ng mersenaryong grupo. Alinmang paraan, kailangan lang niyang tanggapin ang misyon. Bukod dito, pagkatapos makumplito ang misyon, ang individual at ang mersenaryong grupo ay magkakaroon ng karanasan. Ang karanasang natamo ay kinakalkula din ng hiwalay. Nang makita ng mga nakapaligid na tao na ang grupo ni Huang Feng ay talagang tinanggap ang misyon ng walang mga limitasyon sa antas, hindi nila sila masyadong inisip. Bagamat wala silang sinabing masama, halatang inisip nila na nililigawan ng grupo ni Huang Feng si kamatayan. Hindi dahil walang tumanggap ng ganitong uri ng misyon noong nakaraan, ngunit kakaunti lamang ang makakakumpleto nito. Sa huli, sila ay sumuko o namatay sa proseso ng pagkumpleto ng misyon. Sa makatuwid, bagamat ang taong ngayon lang ay nagsabi ng isang bagay na masama, ito ay hindi ganap na hindi makatwiran. Gayunpaman, ang taong iyon ay malinaw na hindi alam kung kailan titigil. Nang makita niyang ang grupo ni Huang Feng ay pumipili ng mga low-level na misyon, sinabi niya, tama iyon. Ang mga rookies na tulad mo ay nararapat na kumpletuhin ang pinakasimpleng mga misyon. Para sa ibang mga misyon, huwag mo nang isipin iyon. Iyon ay magmumukha kang masyadong tanga. Huwag. Sumulyap si Huang Feng sa taong iyon at sinabi, ikaw,
Natigilan ang taong iyon. Hindi niya inaasahan na ang mga baguhan sa kanyang mga mata ay maglalakas loob na magsalita sa kanya ng ganoon. Agad siyang nagalit, ngunit hindi rin siya ng ahas na lumaban dito, kaya pinilit niyang lunukan ang kanyang galit at sinabing, para sa misyon na ito, 2 sa 3 A-level na grupo ng mersenaryong imperyo ang dumating, at 8 B-level na mersenaryong grupo ang dumating. Ikaw ay isang bagong tatag na mersenaryong grupo, ngunit gusto mo pa ring makisali. Natatakot ako na matatawa ang mga tao. Panipi, it's your business kung gusto mong tumawa o hindi. It's my business kung tatanggapin ko ang mission o hindi. Don't get in my way. Sabi ni Huang Feng. Pagkatapos, tumalikod siya at sinabi kay Ada at sa dalawa pa, kayong dalawa, halika rito at tingnan mo. Kumuha ng 2 mercenary mission at mag-level up. Ayaw pansinin ni Huang Feng ang taong iyon, ngunit mukhang walang balak umalis ang taong iyon. Sa halip, sumigaw siya, lahat, halika at tingnan. May bagong, nabuong mersenaryong grupo na talagang tumanggap sa misyon ng Purple Saint Fruit. At saka, nagbanta pa sila na aagawin ang misyon na ito mula sa mga kamay ng mga pangkat ng mersenaryong A at B. Lahat, halika at tingnan ang magiging celebrity ng mersenaryong mundo. May epekto ang sigaw ng taong ito. Mas maraming mersenaryo ang tumingin sa grupo ni Huang Feng. Sa oras na ito, mas pare-pareho ang mga ekspresyon ng mga taong ito. Lahat sila ay tumingin sa kanila ng masama at tumingin sa kanila na para silang nakatingin sa isang tanga. Pagkatapos ng lahat, walang maniniwala na ang grupo ni Huang Feng, isang bagong tatag na mersenaryong grupo, ay maaaring mang-agaw ng misyon mula sa mga sikat na mersenaryong grupong iyon. Hindi banggitin, ang misyon mismo ay napakahirap. Huwag kang masyadong excited. Tingnan natin ang quest. Pinigilan muli ni Huang Feng si Ada. Makahulugan niyang sinulyapan ang taong iyon, ngunit hindi pa rin siya pinansin. Nakita ng taong iyon na ilang beses niyang ginugulo si Huang Feng, ngunit pinahintulutan siya ni Huang Feng. Lalo niyang hinamak si Huang Feng sa kanyang puso. Kasabay nito, nakaramdam siya ng kaunting pagkabagot. After a few more words, umalis na siya. Sumulyap si Huang Feng sa likod ng taong iyon, pagkatapos ay tinanong si Ada at ang dalawa pa, tinanggap na ba ninyong lahat ang mga misyon? Oo, sabay na sagot ni Ada at Tenuki. Pagkatapos ng lahat, ang pinakamababang antas ng mga misyon ay hindi napakahirap. Hindi na kailangang maging masyadong mapili. Then, let's go. We'll find something interesting to do, nakangiting sabi ni Huang Feng. Pagkalipas ng 5 minuto, naabutan ni Huang Feng at ng dalawa pa ang taong mula noon sa medyo malayong lugar. O ikaw pala, bakit hindi ka kumbinsido sa sinabi ko? Gusto mo bang turuan ako ng leksyon? Halika na. Nakita ng taong iyon ang grupo ni Huang Feng, ngunit hindi siya natakot. Sa kanyang opinyon, kahit na ang grupo ni Huang Feng ay mas marami kaysa sa grupo ni Huang Feng, lahat sila ay mga mababang antas na mersenaryo. Gaano kaya sila kalakas? Bukod dito, hindi niya naramdaman ang anumang pagbabago-bago ng lakas ng pakikipaglaban o kapangyarihan ng mahiwagang mula sa grupo ni Huang Feng. Obviously, ordinaryong tao lang sila. Mas nabawasan ang takot niya sa kanila. Iyon ang dahilan kung bakit siya naglakas loob na pukawin ang grupo ni Huang Feng. Oh, napaka-confident mo, nakangiting sabi ni Huang Feng. Young Master, hayaan mo akong gawin ito. Matagal nang hindi nasisiyahan si Ada sa taong ito. Ngayong nakita niyang gusto siyang turuan ni Huang Feng ng leksyon, agad siyang nagboluntaryong lumaban. Oo naman, sabi ni Huang Feng. Kung tutuusin, ang dahilan kung bakit niya sila hinabol ay para maturuan ng leksyon ang foul-mouthed na ito. Isa pang dahilan ay gusto niyang makita kung gaano kagaling sina Ada at Ali. Alam ni Huang Feng na hindi sila nagsasanay ng martial arts, ngunit gusto rin niyang malaman kung gaano sila kahusay kung umaasa sila sa sarili nilang kakayahan. Ha, konti lang silang tanga. Buti na lang mag-away kayo. Don't waste my time, mayabang na sabi ng taong iyon. Gayunpaman, hindi siya pinansin ni Ada. Sa halip, dirdiretso siyang naglakad papunta sa taong iyon. Hindi siya magpapakita ng awas sa taong ito na nang-ahas na bastyusan ng kanyang young master. Hindi man lang natakot ang taong iyon nang makita niya si Ada na naglalakad palapit sa kanya. Sa halip, itinutok niya kay Ada ang kanyang mahabang espada. Pinahihit ni Ada ang kanyang katawan at naiwasan ang pag-atake ng lalaki,
habang ang mahabang espada ng lalaki ay tumama sa kanya matapos makaligtaan ang unang pag-atake. Gayunpaman, sa sandaling ito, mahigpit na hinawakan ni Ada ang palso ng lalaki, kaya't hindi makagalaw ang mahabang espada ng lalaki. Bitik. Pinahit ni Ada ang kanyang palso at nabali ang kamay ng taong iyon. Napasigaw ang taong iyon sa sakit at nahulog sa lupa ang mahabang espada sa kanyang kamay. Hindi siya binitawan ni Ada. Sinipa niya ang tiyan ng taong iyon at agad na lumipad ang taong iyon. Ang lakas ng taong iyon ay hindi mas mahina kaysa kay Huang Feng. Mukhang hindi na kailangan pang lumaban ni Tanuki, naisip ni Huang Feng nang makita niya ang miserableng kalagayan ng taong iyon. Tama na, huwag mo siyang patayin ng totoo. Pinigilan ni Huang Feng si Ada. Gusto lang niyang makita kung gaano sila kalakas. Hindi niya talaga gustong patayin ang mga ito. Kahit na ang taong iyon ay may masamang bibig, hindi siya karapat-dapat na mamatay. Bukod dito, mahirap pumatay ng mga tao sa lungsod. Kinuha ni Ada ang order at bumalik. Pagkatapos noon, umalis si Huang Feng nang hindi lumilingon. Tungkol naman sa taong iyon, wala siyang lakas ng loob na magsalita ngayon. Alam na niya na hindi siya ang target ni Huang Feng. Nang makita ang laban ngayon, medyo nadismaya si Huang Feng. Hindi siya nabigo kay Ada, ngunit sa mga eskrimidor na iyon sa espasyo-oras na ito. Alam na ni Huang Feng na ang mga swordsman na iyon ay hindi makakalaban ng maayos nang hindi nagsasanay ng kanilang lakas sa pakikipaglaban. Bukod dito, ang kanilang mga galaw ay medyo simple. Hindi sila kasing ganda ng mga nasa martial arts na palabas sa TV sa Earth. Kabanata 737. Sa katunayan, nitong mga nakaraang araw, nakita na ni Huang Feng ang ilang mga salungatan sa lungsod. Nung nag-away yung mga yun, wala silang ginawang flashy moves. Ilang simpleng saksak, laslas, sweep, at iba pa ang ginamit nila. Napakasimple nilang lahat. Nakita ni Huang Feng na tinuruan ni Ada ng leksyon ang mabahong bibig na iyon ngayon, ngunit wala rin siyang nakitang makikinang na galaw. Sa wakas ay naunawaan ni Huang Feng na kahit na ang mga salamangkero ay kamangha-mangha sa mundong ito, ang mga eskrimidor ay napakakaraniwan bago sila nagkaroon ng lakas sa pakikipaglaban. Ang kanilang maagang paglilinang ay nagpapataas lamang ng kanilang lakas at liksi, walang espesyal. Sa mundong ito, bihira ang mga makikinang na galaw. Marahil ay ang mga mula sa malalaking pamilya lamang ang nagkaroon ng pagkakataong matutunan ang mga ito. Ang mga ordinaryong mersenaryo ay walang pagkakataong matutunan ang mga ito. Ada, lahat ba ng mga hayop ay napakalakas? Habang pabalik, nagtanong si Huang Feng. Bagamat alam na ni Huang Feng na ang mga beastman ay karaniwang mas malakas kaysa sa mga tao, ito ay sobra. Ngayon lang, nanalo si Ada hindi dahil matalino siya, kundi dahil mas malakas siya kay Huang Feng. Alam ni Huang Feng na ang mga beastman ay karaniwang mas malakas kaysa sa mga tao, ngunit ito ay sobra. Ang tagumpay ni Ada ay hindi dahil sa kanyang katalinuhan, ngunit dahil sa kanyang napakalaking lakas. Ang aking kapatid ay ipinanganak na may banal na lakas, pagmamalaki ni Tanuki. Matapos sabihin iyon, napagtanto niyang iba na ang kanyang pagkakakilanlan ngayon. Siya ay isang alipin lamang. Hindi siya makapagsalita ng walang ingat bago siya tinanong ng kanyang amo. Gayunpaman, ayaw siyang sisihin ni Huang Feng. Medyo nahiya si Ada sa sinabi ng ate niya. Hinawakan ng malaking lalaki na ito ang kanyang ulo at sinabing, hindi ito kamangha-mangha gaya ng sinabi ni Tanuki. Mas malakas lang ako ng kaunti kaysa sa mga taong nakapaligid sa akin noong bata pa ako. Tumango si Huang Feng. Malamang, mahinhin lang si Ada. Kahit na wala siyang divine power, tulad ng sinabi ni Little Tanuki, ang lakas ni Ada ay itinuturing pa rin na dakila kahit na sa mga halimaw. Hindi ko inaasahan na makakahanap ako ng kayamanan. Nakangiting sabi ni Huang Feng. Noong binili niya si Ada, binili niya ito sa presyo ng isang ordinaryong beastman. Batay sa kanyang mahusay na lakas, siya ay dapat na higit na nagkakahalaga. Nang marinig iyon, mas nakaramdam ng hiya si Ada. Sabi niya, pakiramdam ko ay mapalad ako na makasunod sa iyo, young master. Ako rin, ang sabi ni Little Tanuki. Hindi sila nambobola, ngunit nagsasabi ng totoo. Dapat malaman ng isa na ang ibang may-ari ng alipin ay hindi tinatrato ang kanilang mga alipin tulad ni Huang Feng. Noong una, nawalan na sila ng pag-asa sa hinaharap. Ngayon, dahil sa hitsura ni Huang Feng, nadama nila na sila ay isinilang na muli,
mas mabuti pa kaysa dati. Sige, huwag na nating pag-usapan ito. Ali, anong nakuha mo sa slave market ngayon? Tanong ni Huang Feng. Tanong nito na labis niyang ikinabahala. Pagkatapos ng lahat, ito ay may kaugnayan sa kung siya ay mapayapang kumita ng pera sa mundong ito sa hinaharap. Maraming alipin ang nakita ko doon. Marami sa kanila ang kulang sa pagkain at nagugutom. Nakakaawa ang itsura nila, at saka marami sa kanila ang binugbog hanggang sa mapuno ng mga sugat. Young Master, please save them. Sabi ni Little Tenuki na may parehong ekspresyon. Upang maiwasang makatakas ang mga alipin, hindi sila pinapakain ng mga may-ari ng alipin hanggang sa sila ay mabusog, hanggat hindi sila namamatay sa gutom. Sa mga aliping iyon, kapag sinubukan nilang lumaban, hindi na sila makakatakas sa pambubugbog. Itinuring na maswerte sina Ada at Little Tenuki. Una, hindi nila kailangang mag-alala na hindi nila maibenta ang kanilang pagkakakilanlan. Bukod dito, binili sila ni Huang Feng sa sandaling dumating sila sa palengke ng alipin, kaya hindi sila nagdusa ng labis na pang-aabuso. Gayunpaman, naramdaman ni Little Tenuki na si Huang Feng ay napakamali. Kung masusundan ng mga aliping iyon si Huang Feng, hindi sila tretuhin ng ganito. Little Tenuki, paano mo makakausap ang iyong amo ng ganyan? Saway ni Ada sa kapatid. Kahit na si Huang Feng ay mabuti sa kanila, pagkatapos ng lahat, ang dalawang panig ay may magkaibang pagkakakilanlan. Natatakot siyang baka may masabi ang kanyang kapatid na mali at hindi maligaya si Huang Feng. Ayos lang. Ikanaway ni Huang Feng ang kanyang kamay at sinabing, gusto ko ring iligtas ang mga alipin na iyon, ngunit wala akong ganoong kalaking pera. At saka, kahit nabilhin natin ang lahat ng mga alipin doon, marami pang bukas. Hindi natin mailigtas silang lahat. Nang marinig ang mga salita ni Huang Feng, napahiya si Little Tenuki at mabilis na sinabi, Young Master, mali si Little Tenuki. Hindi ka nagkakamali, sabi ni Huang Feng. Alam niyang mabait ang Little Tenuki, kaya hindi niya kayang makitang inaabuso ang mga aliping iyon. Bukod dito, siya mismo ay isang alipin, kaya nakikiramay siya sa kanila. Young Master, marami akong nakitang malalakas na alipin ngayon, at nakita ko rin ang ilang elven na alipin. Nagulat si Little Tenuki kay Huang Feng. Oh, may mga elven na alipin. Very rare yan. Medyo nagulat na sabi ni Huang Feng. Sa pangkalahatan, ang mga aliping elven ay bibilhin ng mga maharlika bago sila maibenta sa palengke. Tara na at tingnan natin. Sabi ni Huang Feng. Hindi pa siya nakakakita ng mga duwende hanggang ngayon, kaya naman sobrang curious siya. Kaya, naglakad silang tatlo patungo sa palengke ng alipin. Bagamat hapon na buhay pa rin ang palengke ng alipin. Sa pangkalahatan, magkakaroon ng maraming tao dito sa buong araw. Ngayon, dahil sa hitsura ng mga duwende, lalo itong naging masigla. Young Master, nasa harap lang. Pinangunahan ni Little Tenuki ang daan at sinabi. Nang dumating si Huang Feng at ang iba pa sa lugar kung saan ipinagbibili ang mga aliping elven, maraming tao sa paligid, na nakaturo sa mga alipin sa mga kulungan. Sa tulong ni Ada, matagumpay na nakapit si Huang Feng sa harapan. At nakita ang mga tao sa mga kulungan. May kabuuang 5 tao sa hall, 3 lalaki at 2 babae. Lahat sila ay may matulis na tenga. Ang mga lalaki ay hindi bababa sa 1.9 metro ang taas, at ang mga babae ay hindi bababa sa 1.7 metro ang taas. Ang mga lalaki ay gwapo, at ang mga babae ay magaganda. Maging si Huang Feng ay nag-alinlangan sa kanyang sariling hitsura sa harap ng mga lalaking alipin. Para naman sa 2 babae, mahirap ikumpara sa mga totoong dilag. Kung walang anumang packaging, maaakit nila ang atensyon ng lahat sa pamamagitan lamang ng pagtayo doon. Talagang nabubuhay ang mga duwende sa kanilang reputasyon. Sabi ni Huang Feng, ito ay talagang isang napakakapansin-pansing karera. Young Master, gusto mo bang bilhin ang mga aliping ito? Nang si Huang Feng ay nakatingin sa mga alipin, mabilis na lumapit si Fatso. Bilang may-ari ng alipin, napakaganda ng pananaw ng taong ito. Nakikita niya na si Huang Feng ay talagang may kakayahang bumili, at ang 2 tao sa tabi ni Huang Feng ay dapat ding mga alipin. Oo, magkano ang presyo? Sabi ni Huang Feng. Young Master, ang mga aliping elven na ito ay hindi ganoon kadaling hulihin. Marami rin kaming nawala para mahuli sila. Sa daan, gumastos din kami ng maraming pera.
Sabihin mo, magkano? Naiinip na sabi ni Huang Feng. Kabanata 738. 500 gintong barya para sa isang babae at 300 gintong barya para sa isang lalaki. Sabi ng may-ari ng alipin na may diretsyong mukha. Kumunot ang noo ni Huang Feng at sinabing, napakamahal. Kailangang malaman ng isang tao na ang isang ordinaryong alipin ay hindi nagkakahalaga ng isang gintong barya. Binili ni Huang Feng sina Ada at Tenuki dahil malakas ang katawan ni Ada at mula sa lahi ng Beastkin, habang si Tenuki ay may mapang-akit na anyo. Gayunpaman, gumastos lamang si Huang Feng ng 20 gintong barya. Ngunit ngayon, ang taong ito ay humihingi ng 300 o 500 gintong barya. Ito ay talagang masyadong mahal. Hindi ko ito itatago sa young master na ito. Noon, bagamat mahalaga din ang mga aliping elven, hindi naman sila ganoon kamahal. Ilang dosenang gintong barya lang ang halaga nila, hindi hihigit sa 100 gintong barya. Gayunpaman, nitong mga nakaraang taon, ang mga alipin ng elven ay naging mas mahirap hulihin. Kaya natural na tumaas ang presyo. Sa pangkalahatan, ang mga elven na barya ay hindi lamang ipagbibili sa mga ito sa palengke. Araw at aalis bukas ang mga aliping ito ay maaaring ibenta sa ibang lugar. Sabi ng may-ari ng alipin. Alam din ni Huang Feng na kahit na ang presyo ng mga aliping ito ay mahal, ngunit ang sinabi niya ay totoo nga. Kung mas bihira ang isang bagay, mas mahal ito. Gayunpaman, nag-alinlangan si Huang Feng kung bibilhin ang mga ito o hindi. Sa sobrang dami ng pera, nakabili siya ng daan-daang ordinaryong alipin. Gayunpaman, narinig ni Huang Feng na ang mga duwende na ito ay mga natural na mamamana. Bukod dito, napakatalino din nila sa larangan ng mahika, lalo na ang mahika sa kahoy. Ang pagbili sa kanila bilang mga mandirigma ay napaka-epektibo sa gastos. Siyempre, binili lamang ng mga maharlika ang mga aliping ito para sa kasiyahan, hindi para gamitin sila bilang mga mandirigma. Sige, gusto ko lahat ng 5 alipin. Sa wakas ay nagpasya si Huang Feng na bilhin ang mga aliping ito. Kahit na ang gastos ay medyo mataas, ngunit ito ay cost-effective pa rin. Hindi madaling mahanap ang mga aliping elven. Mabuti, sabi ng slave master na may ngiti sa labi. Bagamat hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa pagbebenta ng mga aliping ito, kailangan niyang pagsilbihan ang mga ito sa loob ng isang araw. Kung may aksidente, malaki ang pagkawala niya. Dapat malaman ng isa na ang mga duwende na ito ay labis na ipinagmamalaki. Kung magpapakamatay sila, iiyak siya hanggang mamatay. Nang ilabas ni Huang Feng ang kanyang bill at magbabayad na sana, may sumigaw mula sa labas. Maghintay. Pagkatapos, nagbukas ng landas ang karamihan. Isang binata na nakadamit tulad ng isang maharlika ang kumaway sa kanyang pamaypay at lumakad. Matako na inis ka ng kanyang mga mata ang 2 babaeng duwende. Pagkatapos, lumingon siya kay Huang Feng at sa slave master at mayabang na sinabi, gusto ko itong 5 alipin, 1,000 gintong barya bawat isa. Nagkagulo ang mga tao sa paligid. Ito ay 5,000 gintong barya, isang numero na hindi man lang naisip ng maraming tao na naruroon. Iyon ay pera na maaaring hindi nila kikitain sa kanilang buhay, ngunit ito ay talagang ginamit upang bumili ng 5 alipin. Ito ay masyadong maluho. Gayunpaman, mabilis na nakilala ng isang tao sa pinangyarihan ng binatang ito. Ito si Young Master Anziking. Siya nga ay isang Young Master ng isang dakilang angkan. Napaka-generous niya. Wastrel, what a wastrel. 5,000 gintong barya para makabili ng 5 alipin, sapat na iyon para makabili ng ilang libong alipin. Pagkatapos nitong gulo sa Uyang family, ang An family ay malapit ng maging unang pamilya sa Haotian City. Ang Anziking na ito ay magiging mas maluwalhati kaysa dati. Nang marinig ang pinag-uusapan ng mga tao sa paligid niya, maraming tao ang tumingin sa kanya ng may inggit. Si Anziking ay labis na ipinagmamalaki at nasiyahan dito. Dahil alam niyang patay na si Uyang Tian at ang kanyang anak, nakaramdam siya ng kadakilaan. Siya ay magiging numero 1 Young Master sa Haotian City, at walang magnanakaw sa kanyang limelight sa hinaharap. Kaya naman, lumabas siya ngayon na parabang siya ay isang city lord na nag-inspeksyon sa sarili niyang teritoryo. Nagkataon na nakakita siya ng maraming tao na nagtitipon-tipon sa palengke ng mga alipin, kaya napalingon siya dahil sa curiosity. Hindi niya akalain na makikita niya rito ang mga aliping elven na ikinatuwa niya.
Bilang isa sa 4 na pangunahing pamilya sa Hautian City, ang An family ay maraming alipin. Marami pa silang mga alipin ng orc tulad ni Ada. Gayunpaman, wala silang mga alipin na elven, na palaging pinagsisisihan sa puso ni An Ziking. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na may makikilala talaga siyang nagbebenta ng mga aliping elven ngayon. Paanong hindi siya magiging masaya? Kaya naman, kahit medyo sobra ang 5,000 gintong barya, pakiramdam niya ay sobrang sulit. Pagkatapos magbid, hindi na niya hinintay si Huang Feng at ang may-ari ng alipin na magpahayag ng kanilang opinyon. Pumunta siya sa harap at handang tingnang mabuti ang kanyang mga bagong alipin. Gayunpaman, sa sandaling siya ay humakbang pasulong, siya ay pinigilan ni Huang Feng, na nagsabing, paumanhin, nahuli ka. Nabili ko na ang 5 aliping ito. Pagkatapos nito, tumingin si Huang Feng sa may-ari ng alipin na hindi alam kung ano ang gagawin at sinabi, kunin mo ang pera at kukunin ko itong 5 alipin. Ito, kinuha ng may-ari ng alipin ang pera at saglit na hindi alam kung ano ang gagawin. Siyempre, gusto niyang kumita ng mas maraming pera, ngunit nangako siya kay Huang Feng noon. Sa makatuwid, tama si Huang Feng. Ang 5 aliping ito ay kay Huang Feng. Anong ginagawa mo? Sabi ko gusto ko itong mga alipin. Hindi mo naman ako narinig diba? Natigilan sandali si An Ziking at pagkatapos ay galit na sinabi kay Huang Feng. Naramdaman lang ni An Ziking na siya ang numero 1 young master, ngunit ngayon ay hindi siya iginagalang ni Huang Feng sa harap ng napakaraming tao. May isip ang galit ni An Ziking. Ada, buksan mo ang kulungan at kunin mo sila. Tara na. Hindi pinansin ni Huang Feng si An Ziking at lumingon kay Ada. Oo, young master. Natural na nakikinig lang si Ada sa mga utos ni Huang Feng. Matapos matanggap ang utos ni Huang Feng, wala siyang pakialam sa malungkot na mukha ni An Ziking at dumiretso sa kulungan upang kunin ang 5 duwende. Tumigil ka, sumigaw si An Ziking, kilala mo ba kung sino ako? Sinabi ko na ang mga aliping ito ay akin. Kunin ang pera at umalis ka dito. Panipi, ito, young master, tingnan mo. Nakita ng may-ari ng alipin ang pera sa kamay ni An Ziking at medyo nainggit. Nag-alinlangan siya at sinabi kay Huang Feng, sinusubukang baguhin ang isip ni Huang Feng. We've just made a deal. Akin na ang mga aliping ito. Wala silang kinalaman sa iyo. Tumingin si Huang Feng sa may-ari ng alipin at sinabi, kung gusto ng ibang tao na bilhin sila, depende ito sa kung handa akong ibenta ang mga ito o hindi. Ibinuko ng may-ari ng alipin ang kanyang bibig ngunit hindi nagsalita sa huli. Bagamat dapat may background ang mga tao sa negosyong ito, mahalaga din ang kredibilidad. Nakipagdeal siya kay Huang Feng, kaya kung gusto ni Huang Feng na ibenta ang mga aliping ito o hindi ay walang kinalaman sa kanya. Kaya naman, pagkaraan ng ilang sandali na mag-alinlangan, kinuha niya ang pera at umalis, na hindi na pinansin ang bagay na ito. Kabanata 739. May tanong ka ba ngayon? Lumingon si Huang Feng at tinanong si An Ziking. Nakita ni An Ziking na diretsyong umalis ang may-ari ng alipin at alam niyang hahanapin lang niya si Huang Feng para sa bagay na ito. Kaya, naglabas siya ng isang salansan ng mga notes mula sa kanyang nasasakupan at sinabi kay Huang Feng, okay, ibibigay ko sa iyo ang perang ito. Maswerte ka na kumita ng napakalaki sa maikling panahon. Bingi ka ba? Kailan ko sinabi na gusto kong ibenta ang mga aliping ito? Tumangala si Huang Feng sa kabilang partido at sinabing. Pagkatapos noon, gusto niyang umalis kasama ang kanyang mga tao. Tumigil ka, sumigaw si An Ziking, ngunit hindi man lang huminto si Huang Feng, na parang hindi niya narinig ang mga salita ni An Ziking. Naramdaman ni An Ziking na nawalan siya ng mukha at sumigaw ng may pulang mukha, mga bantay, pigilan mo sila para sa akin. Ang mga katulong na dumating kasama si An Ziking ay agad na pinalibutan si Huang Feng at ang iba pa. Tapos na, sinaktan talaga ng lalaking ito si An Ziking. Problema niya this time. Tama, sino ang hindi nakakaalam na si An Ziking ay mas mapanlin lang kaysa kay Ouyang Xingwen. Talagang nasaktan siya ng lalaking ito para sa mga aliping ito. Talagang hindi matalino. Yun ang mga alipin ng Elf Tribe. Mahirap silang puntahan. It's worth of offend An Ziking for them. Nang makitang malapit ng sumiklab ang isang sigalot, hindi umalis ang mga tao sa paligid dahil sa takot, at hindi rin nila nilayo na ihinto ang labanan. Sa halip, lahat sila ay nanood ng saya.
Karamihan sa mga tao dito ay mga mersenaryo na naninirahan sa talam ng espada. Sila yung tipo ng tao na walang pakialam sa panunood ng saya. Nakita ni An Ziking na pinalibutan ng kanyang mga tao si Huang Feng at agad na sinabi kay Huang Feng na may pagmamalaki, "Anak, ipinapayo ko sa iyo na maging matino at iwanan ang mga aliping ito. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos." At saka, nagbago na ang isip ko. Huwag mo nang isipin ang pagkuha ng 1 sentimo nitong perang ito. Sabi ni An Ziking. Naalala niya na ito ang Haotian City, ang kanyang teritoryo. Hindi siya binigyan ni Huang Feng ng mukha, kaya bakit siya dapat maging magalang sa kanya? Gusto ng pera, huli na, bang! Gayunpaman, hindi tumigil sa paglalakad si Huang Feng. Sinuntok niya ang katulong ng isang pamilya na nakaharang sa daan at pinalipad siya. Nagkagulo na naman ang mga tao. Hindi nila inaasahan na si Huang Feng at ang iba pa, na dehado, ay nang ahas na gumawa ng unang hakbang. Sa panahong ito, hindi ba dapat sila ay humingi ng awa? Halatang ganoon din ang iniisip ni An Ziking, kaya nang makita niya na si Huang Feng ay naglakas loob na gumawa ng unang hakbang, agad siyang nagalit at sinabing, "Kayong lahat, pumunta at pilayin ang batang iyon. Mag-ingat, huwag saktan ang aking alipin." Malinaw, sa mga mata ni An Ziking, ang mga alipin ng elf tribe na ito ay pag-aari na niya. Oo, ang mga katulong na dinala ni An Ziking ay agad na sumunod sa utos. Ang mga maaaring sumunod kay An Ziking bilang mga tagapaglingkod ay dapat magkaroon ng ilang mga kasanayan. Bilang karagdagan, sa pagkakakilanlan ni An Ziking, ang mga tagapaglingkod na ito ay karaniwang napaka-prestihiyoso sa Haotian City. Hindi naging mahirap para sa kanila na turuan ng leksyon ang isang tao. Gayunpaman, malinaw na sinipa nila ang isang bakal na plato ngayon. Nang iwagayway ng katulong sa harap ni Huang Feng ang kanyang malakas na kamao at sinaktan si Huang Feng ng mabangis na mukha, tila nakita niya ang mapanuksong ekspresyon sa mukha ni Huang Feng. Gayunpaman, bago siya makapag-react, ang kanyang katawan ay pinalipad na tulad ng dati niyang mga kasama. Hindi man lang niya hinawakan ang isang sulok ng damit ni Huang Feng. Sa kabilang banda, pambihira rin ang pagganap ng magkapatid na sina Ada at Ali. Ang dalawa sa kanila ay walang anumang makikinang na galaw, ngunit ang kanilang lakas ay hindi isang bagay na maihahambing ng alipin, na alam lamang kung paano takutin ang iba. Ang mga katulong na umatake sa kanila ay hindi mas mahusay kaysa sa mga nakaharap ni Huang Feng noon. Gayunpaman, ang mga tagapaglingkod ng isang pamilya ay malinaw na mayroong higit pa riyan. Matapos malaman na hindi sila katugma ni Huang Feng at ng iba pa sa kanilang mga kamay, desidido nilang inilabas ang kanilang mga armas. Siyempre, ipinakita rin ito kung gaano sila ka-arrogant at pagiging dominanti. Ito ay dahil ang paggamit ng mga armas ay karaniwang hindi pinapayagan sa mga labanan sa lungsod. Kung hindi, sila ay hahanapin at parurusahan ng City Lord Mansion. Gayunpaman, sa paghusga mula sa mahuhusay na galaw ng mga tagapaglingkod na ito, maliwanag na hindi ito ang unang pagkakataon na ginawa nila ito. Siyempre, walang pakialam si Huang Feng sa mga taong ito. Kahit na mayroon pa silang isa pang sandata, hanggat walang fighting spirit, siya, na may treading subtle steps, ay hindi magiging dehado sa ilalim ng pagkubkob ng mga taong ito. Gayunpaman, bagamat kinaya pa rin ito ni Ada at Ali, hindi ito kasing dali ng dati. Kung tutuusin, wala silang pinagkaiba sa mga ordinaryong tao maliban sa kanilang lakas. Napakabuti na para sa kanila na makahawak sa ilalim ng pagkubkob ng mga taong ito gamit ang kanilang mga kamay. Ang hindi alam ni Huang Feng ay noong ginamit niya ang treading subtle steps para lumipat sa mga katulong ng An family, maraming tao sa nakapalibot na pulutong ang nanunood na may nagniningning na mga mata. Kamakailan lamang, dahil sa usapin ng Saint Purple Fruit, maraming mersenaryo ang dumating sa Haotian City. Ang mga mersenaryong ito ay naglakbay ng malawakan at marami sa kanila ay may kaalaman. Ngayong nakita na nila ang footwork ni Huang Feng, halatang hindi ito ordinaryong mga kalakal. Tulad ng alam ni Huang Feng, karamihan sa mga galaw sa mundong ito ay napakakaraniwan. Ang mga matalinong galaw na iyon ay nasa kamay ng malalaking pamilya o ng maharlikang pamilya. Napakahirap para sa isang ordinaryong tao na makakuha ng isang mahusay na paraan ng paglilinang. Dahil dito, halos lahat ay walang gaanong pagtutol sa mahusay na pamamaraan ng paglilinang.
Sa karamihan ng tao, isang medyo may edad na lalaki ang tumitig kay Huangfeng at bamulong, Jonah, alam mo ba kung anong uri ng cultivation method ang kanyang footwork? Hindi, ngunit ito ay dapat na isang napakatalino na pamamaraan ng paglilinang. Ito ay dapat na hindi bababa sa isang paraan ng pagtatanim sa antas ng daigdig, sagot ng katabi niya. Nagniningning din ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Huangfeng, na napapalibutan sa field, lalo na sa mga paa ni Huangfeng. Gayunpaman, kahit anong pilit niya, hindi niya makita ang pattern ng footwork ni Huangfeng. Earth level. Iyan ay talagang isang kayamanan. Bulalas nang nagsalita kanina. Bukod dito, sa pagtingin sa hitsura ni Huangfeng, naramdaman niyang maaaring minamaliit nila ang pamamaraang ito ng paglilinang. Sa mundong ito, ang mga pamamaraan at galaw ng paglilinang ay nahahati sa 4 na antas, langit, lupa, itim, at dilaw. Ang bawat antas ay hinati pa sa 3 antas, mataas, katamtaman, at mababa. Ang isang ordinaryong tao ay maaaring matuto ng 1 o 2 medium yellow level na pamamaraan ng paglilinang. Karamihan sa mga tao ay walang anumang pamamaraan sa paglilinang, o maaari lamang matutunan ang mga pamamaraan ng paglilinang na mababang dilaw na antas. Ang mga pamamaraan ng paglilinang sa itaas ng antas ng daigdig ay napakahirap hanapin sa merkado. Karaniwan silang kinokolekta ng malalaking pamilya. Ang mga ordinaryong tao ay hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong makita sila. Sa makatuwid, ngayong nakita nila si Huangfeng na aktwal na gumamit ng earth level cultivation method, natural na ito ay napakakapansin-pansin. Kasabay nito, sa kabilang panig ng karamihan, mayroon ding ilang tao na nakatingin kay Huangfeng na may nagniningning na mga mata. Hindi nila inaasahan na makakahanap ng paraan ng paglilinang sa itaas ng earth level sa isang napaka-ordinaryong labanan sa Haotian City. Sa pagkakataong ito ang tamang pagpipilian na pumunta sa Haotian City. Akala ng maraming tao, Kabanata 740. Nang walang anumang aksidente, mabilis na hinarap ni Huangfeng ang mga katulong, at tinulungan pa niya sina Ada at Ali na malutas ang problema. Anong ginagawa mo? Sinasabi ko sa iyo, ako ay isang Ziking. Ang An family ang pinakamalaking pamilya sa Haotian City. Nakabahang sabi ni An Ziking nang makita niya si Huangfeng na naglalakad palapit sa kanya. Sampal, hinampas siya ni Huangfeng sa ulo, na nagpasuray-suray kay An Ziking. Gusto mo bang i-bully ako? Sa tingin mo napakahusay mo dahil may kaunting pera ka. Gusto mong pagnakawan ng aking mga alipin, hindi ba? Marami kang lakas ng loob, di ba? Panipi, sa tuwing sasabihin ni Huangfeng ang isang pangungusap, sinasampal niya si An Ziking sa ulo at mukha. Dahil dito, hindi nagtagal ay namamaga at nahihilo ang mukha ni An Ziking. Stop, hindi ko na uulitin. Nang makitang hindi sinasadya ni Huangfeng na huminto, mabilis na humingi ng awa si An Ziking. Hindi pa siya nabugbog ng ganito. Nakakahiyamang humingi ng awa, lalo na sa harap ng maraming tao, ayaw niyang mabugbog siya. Siyempre, habang humihingi siya ng awa, kinasusuklaman na niya si Huangfeng sa kanyang puso. Nanumpa siya na papatayin niya si Huangfeng sa sandaling makaalis siya rito. Huminto si Huangfeng, pagkatapos ay iniunat ang kanyang kamay at sinabi kay An Ziking, bigyan mo ako ng pera. Bagamat alam niyang gusto ni Huangfeng na nakawin ang kanyang pera, hindi naglakas loob na tumanggi si An Ziking. Mabilis niyang inabot kay Huangfeng ang pera na kakalabas lang niya para ibili ng mga alipin. Isaalang-alang ang perang ito bilang kabayaran para sa aming mental na trauma. Kinuha ni Huangfeng ang pera nang walang pag-aalinlangan. Gumastos lang siya ng maraming pera para mabili ang 5 aliping ito, at ngayon ay wala na siyang gaanong pera. Dahil nasaktan na niya si An Ziking, hindi na inisip ni Huangfeng na masaktan pa siya. Bagamat hindi niya alam kung ano ang pinsala sa pag-iisip, tumanggo pa rin si An Ziking. At hindi nang ahas na sumuwi. Tara na, sabi ni Huangfeng kina Ada at Ali. Pagkatapos nito, ang grupo ng 8 ay umalis sa palengke ng alipin sa ilalim ng iba't ibang mga tingin ng mga tao sa paligid. Ada, humanap ka ng karwahe. Aalis tayo agad. Si Huangfeng ay hindi tanga. Bagamat tinuruan pa lang niya ng leksyon si An Ziking at ninakawan ang kanyang pera, ito ang Haotian City, teritoryo ng An Ziking. Kung patuloy siyang mananatili rito, tiyak na gagantay si An Ziking ng baliw.
Anyway, walang gagawin si Huang Feng dito, at pupunta siya sa dense fog forest mamaya, kaya maaari na rin siyang umalis ngayon. Oo naman, sabi ni Ada, pagkatapos ay naghanap kaagad ng karwahe. Nang bumalik si Huang Feng sa inn at kinuha ang kanyang furgon horse, dumating si Ada sakay ng isang maluwang na karwahe. Pagkatapos, lahat ng mga alipin ay sumakay sa karwahe. Walang pagkaantala, ang grupo ay nagtungo sa labas ng lungsod. Ang mga alalahanin ni Huang Feng ay makatwiran. Hindi nagtagal pagkatapos nilang umalis sa inn, personal na pinamunuan ni An Ziking ang isang malaking grupo ng mga katulong at gwardya ng pamilya upang palibutan ang buong inn. Malinaw, ang insidente sa palengke ng alipin ay lubos na nagpagalit sa kanya. Nang malaman ni An Ziking na umalis na si Wasp at ang iba pa, hindi pa rin siya sumuko at itinaboy sila palabas ng lungsod kasama ang kanyang mga tao. Kasabay nito, hindi lamang si An Ziking at ang kanyang mga tao ang sumunod kay Huang Feng, kundi pati na rin ang ilang hindi pamilyar na mukha. Sa oras na ito, tahimik din silang sumunod. Matapos umalis sa lungsod, hindi pa rin nag-aksaya ng oras si Huang Feng at ang iba pa. Sa kanila, silang tatlo lang ang makakalaban. Tungkol naman sa mga aliping elven na kabibili lang nila, sila ay nasa mahinang kalagayan. Ang may-ari ng alipin ay natakot na sila ay makatakas o makagawa ng gulo, kaya hindi lamang siya hindi nagpakain sa kanila ng sapat na pagkain, ngunit siya rin ay nagpakain sa kanila ng isang uri ng gamot na makapagpapanatili sa kanila sa mahinang kalagayan. Siyempre, madali para sa kanila ang makabawi. Hanggat hindi nila pinapakain ng gamot, makaka-recover sila sa loob ng halos isang araw. Ngunit ngayon, ang mga aliping ito ay hindi makapagbigay ng anumang tulong kay Huang Feng at sa iba pa. Bukod dito, napansin ni Huang Feng na ang mga aliping ito ay tumingin sa kanya ng hindi magiliw na mga mata, na halatang iba sa mga mata ni Ada at Tenuki. Ang mga aliping elven na ito ay hindi tumingin sa kanya ng may pasasalamat, ngunit puot. Sa katunayan, ang hindi alam ni Huang Feng ay dahil sa malaking bilang ng mga duwende na nahuli ng mga tao, ang relasyon sa pagitan ng mga duwende at mga tao ay palaging napakasama. Ang mga duwende ay napakalaban sa mga tao, at ngayon, sa mga mata ng mga duwende na ito, si Huang Feng ay isa lamang puot na, Panginoon. Mga kapatid, wala kayong dapat ipag-alala. Magiging maayos kayo basta't sumunod kayo sa Young Master. Sa karwahe, si Ada ang nagmamaneho habang ang Little Tenuki ay nag-aalaga sa mga elven na alipin sa karwahe. Hindi binago ng mga salita ni Tenuki ang ugali ng mga aliping elven. Ang isa sa mga babae ay malamig na ngumuso, at ang kanyang ekspresyon ay napakasama. Sinasabi ko ang totoo, magaling talaga si Young Master. Iba siya sa ibang tao. Alipin din ako, kahit kailan hindi ako binubuli ni Young Master. Napakabait din niya sa aming magkakapatid. Iniunat ni Ailey ang kanyang mga braso at ipinakita ito sa mga alipin, pagkatapos ay sinabi. Ang bawat alipin ay may marka sa kanilang katawan, at ang marka ay ang pangalan ng kanilang Panginoon. Sa ganitong paraan, kahit na tumakas ang mga aliping ito, ang kanilang pagkakakilanlan ay malalantad at sila ay matatagpuan. Siyempre, ang mga markang ito ay hindi ginawa ni Huang Feng, kundi ng mga alipin. Nang umalis ang mga alipin, hindi rin nila nakalimutang iwan ang markang ito sa kanilang mga katawan. Sa kanilang mga mata, ito ay isang kaiyahiyang marka. Lahat ng tao ay masasamang bagay. Malamig na sabi ng babae kanina. Napansin din ni Tenuki na ang ibang mga alipin ay tila napakagalang sa babaeng ito. Kapag nagsasalita siya, hindi sila nang ahas na hamarang, kahit na galit sila. Ate, hindi mo masasabi yan. May mga mabubuting tao din, at isa na dun si Young Master. Ipinagtanggol ni Tenuki si Huang Feng. Bagamat matagal na niyang hindi nakasama si Huang Feng, naramdaman niya na ang ugali ni Huang Feng sa kanila ay ganap na naiiba sa ibang tao. Gayunpaman, halatang hindi siya pinaniwalaan ng babaeng duwende na iyon. Sinabi ni Tenuki, alam kong hindi ka naniniwala sa akin, ngunit malalaman mo sa sandaling nakasama mo ang Young Master. Kumain muna tayo. Matagal nang hindi kumakain ang mga duwende na ito, kaya gutom na sila ngayon. Sa makatuwid, pansamantala nilang isinantabi ang kanilang pagkamuhi kay Huang Feng at nagsimulang kumain. Gayunpaman, hindi sila gaanong kumain bago nila maramdamang huminto ang karwahe. Binuksan ni Tenuki ang kurtina ng karwahe at tinanong ang kanyang kapatid,
Ano ang nangyari? Hindi ko alam, tumigil si Young Master. Sabi ni Ada, sumusunod siya sa likod ni Huang Feng, kaya nang makita niyang huminto si Huang Feng, natural na huminto rin siya, bagamat hindi niya alam kung ano ang nangyari.